Ganito ang buhay sa Dubai. Hindi sa lahat ng sandali ay nakaupo at nagpipindot lang ng cellphone. Galaw ng galaw para humaba ang buhay. Pagkatapos ng breakfast, nagumpisa na akong maglinis dito sa ginagalawan ko. Sinimulan ko dito sa sala. Meron kaming isang maliit na mesa na pandalawahan lang ang size. Minsan, dito ako kumakain, pero madalas sa loob ng kwarto habang nanonood ng balita. Nagwalis muna ako para matanggal ang alikabok at mga nahulog na hibla ng buhok. Maraming buhok sa sahig dahil sa init ng tubig. Marami na ang malapit makalbo sa bahay na ito. Mostly sa mga nagtatrabaho sa Middle East, kalbo na pag-uwi. May dalang airport dahil sa init ng tubig naglalagas ang mga buhok. Mabilis lang linisin dahil walang masyadong kalat. Dito sa accommodation namin, walang bata na naglalaro. Lahat busy. Mga iba hindi nagluluto. Bumibili na lang sa labas. Practical sa kanila ang ganito lalo mag-isa ka lang. Dahil kung kwentahin mo ang pagod versus sa magagastos mo ay parehas lang. Bibili ka pa ng mga pampalasa tulad ng sibuyas, bawang, mantika, soy, suka, patis, asin, at kung ano-ano pa. Plus, pagod mo pa kumpara kung bibili ka na lang ng isang meal na tig 15 dirhams ay sulit na. Pero bago ko ipagpatuloy, maglalagay muna ako ng anik-anik sa mukha ko. Pampabata ba? May nagsabi nga sa akin na wala sa mukha ang edad. Paano? Ate sila ng ate. Pag may nakakarinig sa kanila, napapatulala yung nakikinig. Ate ba niya iyon? Mas matanda pa ang itsura ng tumatawag ng ate kaysa sa tinatawag na ate. Hindi mahal yan. Nasa kusina lang ang sangkap na iyan. Maalala ko, naranasan niyo na ba gumamit ng rice water as toner? Ito daw ang ginagamit ng mga iba na effective sa kanila. Ibababad ko yan sa mukha ko para pag matapos na akong maglinis ay diretso ligo na. Pero kung may pimple ka, ay nako, sobrang hapdi din yan at kumakati din, makati sa balat kapag may pimples. Maghihilamos ako ng tubig na mula sa ref kasi sobrang init na ng tubig pag ganitong oras. Halos maghapon magdamag na mainit ang tubig dito sa Dubai. Pagkatapos walisan ay naglagay ako ng disinfectant. Mabango din itong brand na ito, akalain nyo guys ha. Noong dumating ako dito sa Dubai, ang isang galon na disinfectant na ito, hindi man lang nabuksan, walang gumagamit. Kesa ma-expire, kaya't ginamit ko na dito. Merong mga kabayan na dito na sa accommodation nakatagpo ng kanilang pamilya. Hindi man kadugo, pero naging parte na ng kanilang buhay OFW. Alam nyo ba guys, kung magkano ang renta dito sa Dubai? Minimum 1,100 dirhams. Kung ang iba na nagtatrabaho dito ay sumasahod lang ng 3,500 dirhams monthly, 1,100 ang kanyang renta, meron pa siyang 2,400. Pagkain niya, sabihin natin 500. Meron pa 1,900 na naiwan. Metro niya, kung hindi sagot ng company ang transportation papunta at pauwi, 220 a month. Para mas mabilis kwentahin, 200 na lang. Meron pa 1,700 dirhams. Padala niya sa Pinas, 15,000 pesos monthly. Convert natin, bale 1,000 dirhams na yan. Meron siyang savings na 700 monthly. Kung hindi niya ibibili ng personal na gamit gaya ng sapatos, damit, kain sa labas, mga cosmetics, pabango, mga pampaganda at pampapogi, mga bisyo kung meron. Kaya kung gustong makatipid, iwasan magbisyo. Sa sahod na 3,500 monthly, hindi ka makakapanligaw dyan kung lalaki ka dahil wala ka nang ipapambili ng regalo.
Sa mga babae naman, ang ginagawa ay naghahanap sila ng ka-partner para may kahati sa bayad ng bahay o kaya naman ay para makalibre sa bahay. 1,000 ba naman ang matitipid mo pag may partner ka na, plus pagkain pa pala. Ganyan kahirap dito sa Dubai, mahal ang bahay at pagkain. Kung hindi ka marunong mag-budget, hindi ka makaka-survive sa gastusin. Kaya ang mga iba naghahanap ng sideline. Kung sapat lang ang iyong kinikita o di kaya naman ay kulang pa, kahit magastos manirahan dito sa Dubai, huwag ka makisabay sa luho ng ibang kabayan na kaya namang isustain ang luho nila. Kusina naman ang next. Dito tayo nagluluto kaya dapat malinis lagi. Merong mga ibang accommodation na marumi dahil iniaasa lang sa may-ari ang paglilinis. Dahil ang rason nila, pagod sila sa trabaho at hindi naman sila ang may-ari. Hindi dapat ganun kabayan. Dumi mo, linis mo. Huwag ka makipagsabayan. Kung sa Pinas nga may mga naka-iPhone na pumipila sa ayuda, dito sa Dubai, iilan lang din ang kabayan nating hindi naka-iPhone. No question at alam naman natin kung bakit yun ang gusto nila. Quality over savings. May iPhone pero walang ipon. Kahit pa installment yan. Dahil dito, madali lang ang mag-loan. Kaliwat kanan ang magpapahiram. May kakilala din ako, lahat ng gamit niya iPhone, relo, mobile, lahat high-class gadgets. Nanlilibre pa siya. Aba, isa din ako sa nailibre niya. Salamat! Pero ang kinakain niya, hay naku, tinitipid. Kung gumastos siya sa iba, bongga. Pero ang sarili niya ay least important. Ano kaya ang dahilan niya? Gusto niyang sabihin ng iba na mapagbigay siya, pero nakakaawa din minsan dahil sinasamantala na siya ng iba. Eto ang diskarte ko kung paano ako nakatipid ng pamasahe noon. Alam ko na may transportation ang ibang office mates ko na sagot ng company. Ang ginawa ko ay sumabay ako sa kanila dahil nadadaanan din naman nila ang tinitirhan ko. 1 taon ako sumabay sa sasakyan. Kahit anong klaseng amoy, mag-iinarte pa ba ako, libre na yan? Sabi nga ng isang buntis na kakilala ko, kung hindi lang daw siya buntis, hindi siya sasabay. Pero dahil sa init sa labas at sitwasyon niya, kaya siya sumasabay. Pagtitiisan ang amoy kilikili at magdala ng rechargeable fan para hindi maamoy. Sa trabaho naman, naalala ko katrabaho ko dati na ayaw niya nakikipagkaibigan dahil daw pag may kailangan siyang documents hindi na niya masigawan dahil kaibigan na niya, which is totoo. Hindi na seseryosohin dahil magkaibigan na kayo may point din siya. Mas gusto niya mag-isa. Ganyan din ako, mas gusto ko mag-isa pero hindi yun ang dahilan ko. Nakikita ko na magkakasama sila, let's say 3 sila in a group. Ang topic nila is about sa isang tao which is mali dahil hindi kasama sa group ang taong pinag-uusapan nila. Kapag umabsent ang dalawa ng sabay, mag-isa lang siya. Ang tendency, pumupunta siya sa taong pinag-uusapan nila kapag kumpleto sila, which is lagare. O kaya naman sa ibang group hanggang dumating ang original na kasama niya at iiwan na ang temporary group at magkakasama na nga sila, nagpaparinggan pa at minsan magkakaiba ang relihiyon ng mga magkakaibigan at nagkakairingan sila. Bakit ganyan ka sa ibang tao? Dapat hindi ka na lang nagsisimba. Ganyan ang mga pinagsasabi. Masakit, di ba? Nasasali pati ang paniniwala. Meron din akong obserbasyon sa mga ganyan.